Ang kalikasan ay hindi lamang maganda, ito rin ay mapanganib at marahas. Ang mga tanawin at rock formations na nakikita natin sa mundo ay resulta ng napakalaking puwersang patuloy na nagbabago ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Dahil napakaikli ng ating buhay, hindi natin nasasaksihan ang mga pagbabagong ito sa buong lawak at ganda. Ngunit may mga lugar kung saan makikita natin ang maliit na bahagi ng napakalakas na puwersang ito habang kumikilos. At ngayon, titingnan natin ang ilan sa mga pinakamapanganib na bulkan sa planeta. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. Kilauea Volcano. Ang Kilauea ay isang shield volcano na matatagpuan sa Hawaii, Estados Unidos. Ito ang isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Oceania at isa rin sa mga pinakaaktibo sa buong mundo. May taas itong humigit kumulang 1,247 meters at nabuo dahil sa isang hotspot na nasa ilalim ng Pacific Plate. Dahil dito, halos tuloy-tuloy ang pagbuga nito ng lava. Ito ang pinakabatang bulkan sa isla ng Hawaii at isa sa 5 bulkan na bumubuo sa malaking isla ng Hawaii. Lubhang mapanganib ang Kilauea dahil sa napakataas nitong aktibidad. Sa katunayan, makikita mula sa kalawakan ang mga bagong lava field na nabuo nito. Sa kabila ng patuloy nitong aktibidad, madalas na minamaliit ang kapangyarihan ng bulkan dahil dito may mga bahay at infrastruktura na itinayo sa mga kalapit na lugar, ngunit kalaunan ay nilamon ng lava, karaniwang mabagal at tuloy-tuloy ang mga pagsabog nito. Ngunit kung magkaroon ng isang malaking explosive eruption, maaaring malagay sa matinding panganib ang daan-daang libong taong nakatira sa isla ng Hawaii. Number 14. Fagradalsfjall Volcano. Ang Fagradalsfjall ay isang fissure volcano at shield volcano na matatagpuan sa timog-kanlurang bahagi ng Iceland. Ang pangalan nito sa wikang Icelandic ay nangangahulugang bundok ng lambak ng apoy na tumutukoy sa mga lava field nito. May taas itong humigit kumulang 385 meters at nabuo dahil sa patuloy na paghihiwalay ng North American Plate at Eurasian Plate na naghahati sa Iceland sa dalawang bahagi. Sa loob ng maraming taon, hindi ito itinuturing na malaking banta dahil nanatili itong hindi aktibo sa loob ng humigit kumulang 800 taon. Ngunit noong 2021, nagsimula ang malakas na seismic activity na sinundan ng paulit-ulit at tuloy-tuloy na pagputok ng bulkan. Bagamat mabagal ang mga pagsabog nito, nananatili itong panganib dahil sa mga nakalalasong gas na maaari nitong ilabas. Mas nakakabahala ito dahil matatagpuan ang bulkan sa isang lugar na malapit sa kabisera ng Iceland, ang Reykjavik. Nasa humigit kumulang 30 kilometro lamang ang ilang bahagi ng lugar mula sa bulkan, kaya daan-daang libong tao ang maaaring maapektuhan. Number 13. Calbuco Volcano. Ang Calbuco ay isang stratovolcano na matatagpuan sa timog-gitnang bahagi ng Chile. May taas itong humigit kumulang 2,006 meters at napapalibutan ito ng malalaking lawa dahil dito, itinuturing itong isa sa mga pinakamapanganib na bulkan sa Chile. Tulad ng maraming bulkan sa Chile, nabuo ito dahil sa subduction ng South American Plate at Nazca Plate na siya ring proseso na tumulong sa pagbuo ng Andes Mountains. Bagamat hindi ito kasing aktibo ng Villarrica Volcano, maaari pa rin itong maging mas mapanganib dahil mas maraming pamayanan ang matatagpuan sa paligid nito. Kabilang dito ang Puerto Montt at Puerto Varas na kapag pinagsama ay may humigit kumulang 300,000 residente. Noong 2015, muling pumutok ang bulkan. Nagbuga ito ng napakalaking haligi ng usok at abo na umabot sa taas na 15 kilometro. Dahil dito, nagpatupad ang mga autoridad ng red alert at curfew sa mga kalapit na lugar. Number 12. Nyiragongo Volcano. Ang Nyiragongo ay isang stratovolcano na matatagpuan sa silangang bahagi ng Democratic Republic of the Congo. Kilala ito dahil mayroon itong isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na lava lake sa buong mundo na ginagawa itong isa sa mga pinakamapanganib na bulkan sa planeta. May taas itong humigit kumulang 3,470 meters at nabuo dahil sa paghihiwalay ng Somali Plate at African Plate. Ito rin ang prosesong nagbigay daan sa pagbuo ng Great Lakes region ng Africa. Walang duda, isa ito sa mga pinakakilalang bulkan sa buong kontinente ng Africa. Dahil sa mga explosive eruption na panapanahong nagaganap dito, nakakalikha ito ng malalaking haligi ng usok na kalalasong gas at abo na maaaring umabot ng ilang kilometro ang taas. Ang bulkan ay matatagpuan lamang sa humigit kumulang 12 kilometro mula sa mga lungsod ng Goma at Gisenyi.
Ilang beses na nitong winasak ang mga kalapit na pamayanan at hanggang ngayon ay nagdudulot ito ng panganib sa mahigit 800,000 katao. Number 11, Sakurajima Volcano. Ang Sakurajima ay isang stratovolcano na matatagpuan sa Kagoshima Bay, Japan. May taas itong humigit kumulang 1,117 meters at kilala sa napakataas nitong aktibidad. Ang aktibidad nito ay resulta ng patuloy na paggalaw at banggaan ng mga tectonic plates sa rehiyon. Sa katunayan, ang Sakurajima ang isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Japan at isa rin sa mga pinakaaktibo sa buong mundo. Dati, ang Sakurajima ay isang hiwalay na isla sa Kagoshima Bay. Ngunit noong 1914, isang napakalaking pagsabog ang nagdulot ng lava na nagdugtong dito sa Kyushu Island. Patuloy ang aktibidad ng Sakurajima kabilang ang mga fumarole na naglalabas ng gas at abo. Madalas ding nagaganap ang mga pagsabog na nagkakaiba-iba ang tindi. Sa paligid ng bulkan ay maraming pamayanan na kailangang lumikas kapag nagkaroon ng malaking pagsabog. Mas nagiging mapanganib ito dahil malapit sa bulkan ang mga mataong lungsod tulad ng Kagoshima. Kung sakaling magkaroon ng malakas na lindol na susundan ng isang matinding pagsabog, tinatayang nasa 900,000 na katao ang maaaring malagay sa panganib. Number 10, Volcan de Fuego. Ang Volcan de Fuego ay isang stratovolcano na matatagpuan sa Guatemala sa pagitan ng mga departamento ng Zacatepeques, Escuintla at Chimaltenango sa katimugang bahagi ng bansa. May taas itong humigit kumulang 3,762 meters at itinuturing na isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Guatemala at Central America. Ang mataas nitong aktibidad ay may kaugnayan sa lokasyon nito sa pagitan ng North American Plate, Cocos Plate at Caribbean Plate. Ang paggalaw ng mga plate na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming bulkan ang matatagpuan sa Central America. Kilala ang fuego sa mga mararahas nitong pagsabog at may mga tala ng aktibidad nito mula pa noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Amerika. Sa kasaysayan nito, nakaranas ito ng mga explosive eruption na nagdulot ng pyroclastic flows, lahar, at pagbagsak ng abo na nakaapekto sa mga kalapit na pamayanan. Sa mga lugar na nakapaligid sa bulkan, tinatayang nasa 700 at 40,000 katao ang maaaring maapektuhan. Dahil sa dalas at lakas ng mga pagsabog nito, nananatili itong isang seryosong banta sa mga komunidad sa paligid nito. Number 9, Teide Volcano. Ang Teide ay isang stratovolcano na matatagpuan sa isla ng Tenerife, Spain, at madalas itong inilalarawan bilang isang natutulog na higante. May taas itong 3,718, kaya ito ang pinakamataas na bundok sa Spain at isa sa pinakamataas na tuktok sa Atlantic Islands. Kung susukatin naman mula sa ilalim nito sa sahig ng karagatan hanggang sa tuktok, itinuturing ang Teide bilang isa sa pinakamalalaking bulkan sa mundo. Nabuo ang Teide dahil sa aktibidad ng isang hotspot at sa komplikadong paggalaw ng mga tectonic plates sa rehiyon. Itinuturing pa rin itong aktibong bulkan kahit na ang huling malaking pagsabog nito ay naganap noong 1909. Sa mga nakaraang taon, naitala ang aktibidad ng mga fumarole at ilang seismic activity na nagpapakitang hindi pa tuluyang natutulog ang higanteng bulkan. Ang isla ng Tenerife ay isa sa mga densely populated na isla sa rehiyon na may mahigit 950,000 na residente sa isang teritoryong mas maliit kaysa Luxembourg. Kaya kung magkaroon ng isang malakas at marahas na pagsabog, maaaring maging napakalaki ng epekto nito sa mga komunidad sa isla. Number 8, Nevado del Ruiz Volcano. Ang Nevado del Ruiz ay isang bundok na nababalutan ng niyebe at isang stratovolcano na matatagpuan sa pagitan ng mga departamento ng Tolima at Caldas sa Colombia. May taas itong humigit kumulang 5,321 meters at kilala dahil sa mga glacier na bumabalot sa tuktok nito. Nabuo ang bulkan dahil sa banggaan ng mga tectonic plates sa rehiyon na naging dahilan din ng pagbuo ng Colombian Andes. Matatagpuan ito sa layong humigit kumulang 130 kilometro mula sa Bogota at malapit sa mga lungsod tulad ng Manizales, Pereira, Armenia, Libano at Ibagué. Sa kasaysayan, nakaranas na ito ng ilang napakalalakas na pagsabog na nagdulot ng malaking daloy ng abo, putik at iba pang volcanic debris. Ngunit ang pinakakilalang pagsabog nito ay naganap noong 1985.
Sa pagsabog na iyon, tinatayang mahigit 35 milyon tonelada ng magma at gas ang inilabas ng bulkan. Dahil sa init ng pagsabog, natunaw ang malaking bahagi ng mga glacier sa bundok na naging sanhi ng malalaking lahar o rumaragasang putik at tubig na bumaba sa mga komunidad. Dinala ng mga lahar ang napakalaking dami ng putik at debris, winasak ang mga kabahayan at iba pang infrastruktura at humantong sa pagkakitil ng humigit kumulang 23,000 na katao, karamihan sa lungsod ng Armero. Hanggang ngayon, maraming lungsod at pamayanan ang nakapaligid sa bulkan na may pinagsamang populasyon na umaabot sa mahigit 1 milyong tao. Number 7. Krakatoa Volcano. Ang Krakatoa ay isang kaldera volcano na matatagpuan sa Sunda Strait sa pagitan ng mga isla ng Java at Sumatra sa Indonesia. Kilala ito sa napakalakas na pagsabog na naganap noong 1883 na nagdulot ng mahigit 36,000 na pagkakitil. Napakalakas ng pagsabog na halos tuluyang nawasak ang dating isla ng Krakatoa na nag-iwan ng isang maliit na kapuluan at mga labi ng bulkan. Kalaunan, muling nabuo ang isang bagong bulkan sa lugar na tinatawag na Anak Krakatau o Anak ng Krakatoa. Ang mataas na aktibidad ng rehiyong ito ay may kaugnayan sa banggaan ng Sunda Plate at Australian Plate. Mula noong makasaysayang pagsabog nito, nanatiling aktibo ang bulkan at patuloy na nagbabago ang hugis nito dahil sa mga materyales na inilalabas nito. Makikita rin dito ang mga fumarole na patuloy na naglalabas ng mga volcanic gas. Kung magkaroon ng isa pang napakalakas na pagsabog, maaari nitong maapektuhan ang mga kalapit na lungsod sa baybayin. Dahil maraming mataong lugar ang malapit sa bulkan, maaaring malagay sa panganib ang mahigit 1.1 milyon na katao. Number 6. Cotopaxi Volcano. Ang Cotopaxi ay isang stratovolcano na matatagpuan sa Andes Mountains ng Ecuador. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamataas na bulkan ng ganitong uri sa mundo na may taas na humigit kumulang 5,877 metro. Mayroon itong halos perpektong hugis kono na tuktok na nababalutan ng glacier na umaakit ng libu-libong turista at mountaineer bawat taon. Ang aktibidad ng Cotopaxi ay nauugnay sa banggaan ng mga tectonic plate sa rehiyon, kabilang ang Nazca Plate at South American Plate. Itinuturing itong isa sa mga pinakamapanganib na bulkan sa Ecuador at isa rin sa mga pinakakilalang aktibong bulkan sa mundo. Isa sa mga pinakamalalaking pagsabog nito ay naganap noong 1906 nang magbuga ito ng malaking haligi ng abo na umabot sa stratosphere. Nagkaroon din ng malalaking daloy ng volcanic mud o lahar na umabot sa mga kalapit na pamayanan. Dahil sa potensyal nitong magkaroon ng explosive eruption at malalaking lahar, nananatiling seryosong banta ang Cotopaxi sa mga komunidad sa paligid nito. Matatagpuan ito sa humigit kumulang 40 kilometro mula sa Quito, kaya maraming lungsod at pamayanan ang maaaring maapektuhan sakaling magkaroon ng malaking pagsabog. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 2 milyong tao ang maaaring malagay sa panganib. Number 5. Mount Merapi. Ang Mount Merapi ay isang stratovolcano na matatagpuan sa isla ng Java, Indonesia. Ito ang isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa Indonesia, isang bansang kilala sa napakarami nitong aktibong bulkan. Ang mataas na aktibidad nito ay dulot ng subduction sa pagitan ng Sunda Plate at Australian Plate. May taas itong humigit kumulang 2,911 meters at ilang siglo na itong paulit-ulit na pumuputok. Matatagpuan ito sa Java, na isa sa mga pinakamataong isla sa mundo. Batay sa mga naitalang kasaysayan, nakaranas na ang bulkan ng mahigit 70 na malalaking pagsabog na paulit-ulit na nagdulot ng maraming pagkaubos. Ang mga pagsabog nito ay maaaring maging explosive na naglalabas ng pyroclastic flows at mga rumaragasang avalanche ng mainit na gas, abo, bato, at iba pang volcanic material. Dahil napakabilis ng paggalaw ng mga ito, maaari silang maging lubhang mapanganib sa mga komunidad sa paligid. Patuloy na minomonitor ang Merapi dahil napakaraming bayan at malalaking lungsod ang matatagpuan malapit dito. Kabilang dito ang Yogyakarta, Surakarta at Magelang na may pinagsamang populasyon na humigit kumulang 2.2 milyon katao sa mga lugar na maaaring maapektuhan. Number 4. Mount Vesuvius. Ang Mount Vesuvius ay isang stratovolcano na matatagpuan sa Bay of Naples, Italy. May taas itong humigit kumulang 1,281 meters. Nabuo ang bulkan dahil sa banggaan ng Eurasian Plate at African Plate, isang prosesong nagdudulot ng matinding aktibidad ng bulkan sa ilang bahagi ng Italy.
kilala ang Vesuvius dahil sa pagkawasak ng mga sinaunang lungsod ng Pompeii at Herculaneum noong 79 AD. Bagamat mahigit 2,000 taon na ang lumipas mula sa trahedyang yon, nananatili pa ring aktibo ang bulkan. Sa kasalukuyan, nasa estado ito ng relatibong inactivity, ngunit sa geology, napakaikling panahon lamang ng 2,000 taon. Hindi nangangahulugang tuluyan nang nawala ang panganib. Maaari itong muling pumutok at posibleng magkaroon ng malakas na pagsabog na magdulot ng pyroclastic flows, malakas na pagbagsak ng abo, at iba pang mapanganib na volcanic materials. Sa kabila nito, nananatiling makapal ang populasyon sa paligid ng bulkan. Kabilang dito ang Naples at mga kalapit na komunidad na may pinagsamang populasyon na umaabot sa mahigit 3 milyong tao. Number 3, Mount Rainier. Ang Mount Rainier ay isang stratovolcano na matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng United States. May taas itong humigit kumulang 4,400 meters at kapansin-pansin ang napakalaking elevation nito kumpara sa mga nakapaligid na lugar. Tulad ng maraming bulkan sa rehiyong ito, nabuo ang Rainier dahil sa paggalaw at banggaan ng mga tectonic plate, kabilang ang North American Plate at Juan de Fuca Plate. Bagamat mababa ang kasalukuyang aktibidad nito, itinuturing pa rin ang Rainier bilang isang aktibong bulkan. Ang huling malaking pagsabog nito ay naganap noong ika-19 na siglo. Gayunpaman, itinuturing ito ng mga siyentipiko bilang isang high-risk volcano. Ang pangunahing dahilan ay ang napakaraming glacier at snow na nakabalot sa bundok. Kung magkaroon ng pagsabog, maaaring matunaw ang malaking bahagi ng yelo at magdulot ng malalaking lahar na maaaring rumagasa patungo sa mga pamayanan sa ibaba. Matatagpuan ang bulkan sa layong humigit kumulang 80 kilometro mula sa Seattle. Dahil dito, tinatayang mahigit 5.5 milyon katao ang maaaring malagay sa panganib kung magkaroon ng isang malaking pagsabog. Number 2, Taal Volcano. Ang bulkang Taal ay isang kaldera stratovolcano na matatagpuan sa isla ng Luzon, Pilipinas. Isa ito sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa. Bagamat hindi ito gaanong kataas, na may elevation na humigit kumulang 400 meters, napakalaki naman ang potensyal nitong magdulot ng pinsala. Nabuo ang Taal dahil sa napakalakas na aktibidad ng tectonic plates sa rehiyon, kabilang ang Philippine Sea Plate at Eurasian Plate. Ang kasalukuyang lawa ay nasa loob ng isang malaking kaldera na nabuo mula sa mga sinaunang malalaking pagsabog. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagsabog na ito ang nagbago sa hugis at istruktura ng bulkan hanggang sa maging katulad ito ng nakikita natin ngayon. Nanatiling aktibo ang Taal at ilang beses na itong nagdulot ng malalaking sakuna sa kasaysayan. Ang pagiging napapalibutan nito ng tubig ay hindi nangangahulugang ligtas ito. Sa katunayan, ang tubig ay maaaring makipag-ugnayan sa magma at magdulot ng mas malalakas at explosive na pagsabog. Matatagpuan ang Taal sa layong humigit kumulang 40 kilometro mula sa Metro Manila at maraming lungsod at pamayanan ang nakapaligid dito. Dahil dito, isang napakalakas na pagsabog ang maaaring maglagay sa panganib ng mahigit 15 milyon katao. Number 1, Popocatépetl Volcano. Ang Popocatépetl ay isang stratovolcano na matatagpuan sa Mexico sa pagitan ng mga estado ng Puebla at Mexico. May taas itong humigit kumulang 5,426 meters above sea level, kaya ito ang ikalawang pinakamataas na bulkan sa bansa. Tulad ng maraming bulkan sa Mexico, nabuo ang Popocatépetl sa Trans-Mexican Volcanic Belt, isang rehiyon na tahanan ng napakaraming bulkan. Nabuo ang bulkan dahil sa paggalaw at pagsabdak ng mga tectonic plate, kabilang ang North American Plate, Cocos Plate, Rivera Plate, at Pacific Plate. Lubhang mapanganib ang Popocatépetl dahil sa dami ng mga pamayanang nakapaligid dito. Kabilang dito ang Mexico City at ang kabisera ng estado ng Puebla, kaya milyon-milyong tao ang maaaring maapektuhan sakaling magkaroon ng malaking pagsabog. Mataas ang aktibidad ng Popocatépetl at madalas itong naglalabas ng usok, gas at abo. Dahil sa patuloy nitong aktibidad, regular itong napapabalita at mahigpit na minomonitor ng mga autoridad. Sa isang malaking pagsabog, maaaring maglabas ang bulkan ng abo, volcanic gases, at pyroclastic flows na maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa mga kalapit na komunidad. Kung magkaroon ng isang napakalakas na pagsabog, maaaring maapektuhan ang mahigit 20 milyon katao sa mga nakapaligid na lugar. At iyon ang ating number 1 ang Popocatépetl.
Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video, i-like at mag-iwan din ng komento dahil malaking tulong iyon para patuloy tayong makagawa ng ganitong mga content. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga subscribers na patuloy na sumusuporta. Napakahalaga ng inyong pag-like sa video para sa pagpapatuloy ng channel na ito. At hanggang dito na muna. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.